Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banet Bay at ngayong araw na ito medyo may kakaiba lamang po tayong pagbablog at meron tayong ikikwento dahil po nung napanood po natin yung video ni Doc Willie Ong, minessage ko po siya at siya po ay tumawag. At ikikwento ko lamang po ng bahagya sa inyo yung aming pag-uusap. At ikikwento ko po rin po sa inyo yung aking pananaw patungkol po dito. At sana ay makatulong sa bawat isang Pilipinong may pinagdadaanan ngayon. Ito po talagang hangarin ng vlog na ito ay upang tayo po ay makaiwas anumang hindi magandang pangyayari sa atin. Alam naman po natin na si Doc Willie po ay na-diagnose ng cancer. Para lamang po sa kaalaman ninyo po, importante yung maintindihan natin ito dahil alam nyo, tayo po ay matagal nating kilala na si Doc Willie. As a matter of fact, ito ay masasabi kong siya ang isa sa pinaka dahilan kung bakit po ako nag-vlog. Sa katunayan, siya rin po ang dahilan ng pagsisimula ko bilang Banet Bay. Siya ho ang isa sa mga tumulong sa akin magsimula. Ako po ay nagbablog noon sa pamamagitan lamang ng Mocha Uson Vlog at nagsimula ako mag-video noon during the pandemic dahil alam naman po natin wala po tayo masyadong ginagawa noon, walang trabaho sa labas. So dito lamang po tayo sa ating bahay at doon po tayo nagsimula. At inaalalayan po ako ni Doc Willie, binibigyan niya po ako ng payo at marami nga ho siyang sinabi sa akin, although marami rin po ako hindi sinunod sa sinabi niya. Dahil nga po, kung siya ang tatanungin, ayaw nyo po yung pagbanat ko sa mga politiko. Ikikwento ko sa inyo ang buong kwento ng karanasan ko na makasama ko si Doc Willie Ong. At kung ano yung pagkakilala ko sa kanya, ikikwento ho natin dito sa vlog na ito. Alam nyo po, ito po muna yung ating video na si Doc Willie ay na-diagnose po ng cancer. Panoorin po natin ito bago po tayo magpatuloy sa ating karanasan ho ng pakikipagkaibigan, itinuring kong mentor, tinuring kong advisor, alam niyo, inspirasyon si Doc Willie sa pagbablog. Ito po yan. Panoorin po muna natin to. Dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday yung result, biopsy, next day, buha agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, marami tayong sarcoma sa atin. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big, na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat. Alam mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko, nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at wala akong risk factor. Tsaka wala kaming lahat. Tsaka hindi lang yun, nagtago. Salbahe. Never hindi ko sabihin salbahe. So, nagtago siya. Malaki. So, pag doon anytime will die, dito siguro we'll see. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, hindi ako nasistong mali. Wala akong tinatago. Ba't ako tatago? Saan ko nakuha to? Think ko stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Dahil sobrang akong kayong mahal. Sobrang mahal kong Pilipino. Sobrang mahal kong magpamahirap. Tapos sasabihan nila na hindi ako, na ginagamit ko lang, loko ko.
Anyway, wala naman ako. I'm out already at dati. And, nukot ako. Una, pero hindi. Kaya nga ako na. May purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. And ang good news, kahapon na Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Ito yung chemo. Dry mouth ako. Nag-chemo na agad ako. Pa-video ako, makakalpo daw ako eh. Maganda kita niyo may buka. Chemo ko. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray. Nagagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle. Medyo miracle dapat. Dapat labanan daw ang cancer. Ayan po yung bahagi ng kanyang video na sinabi niya po na may cancer po siya. Alam nyo, unang pumasok sa isip ko at sigurado ko marami sa inyo unang pumasok din sa isip ninyo. Bakit? Bakit si Doc Willie nagkaroon ng ganyan? Bakit si Doc Willie na napakabait na tao, bakit si Doc Willie na napaka-healthy na tao, bakit ang isang doktor ay nagkaganito? Bakit? Bakit po kaya nangyayari sa tao ang ganito? Yan ay yung unang pumasok sa pag-iisip ko at alam nyo, nag-flashback sa akin yung nangyari sa aking nanay. Nung ako po ay bata pa, nung unang araw na nalaman kong may cancer ang aking nanay, yan din ang tanong ko. Bakit? Ang nanay ko ay mapagmahal sa kanyang mga anak. Ang nanay ko matyaga, masipag, nagtatrabaho talaga para sa kanyang anak. Understanding, lahat na ho ng magagandang katangian ay nasa kanya po. Pero bakit? Katulad din ho ngayon ito ni kay Doc Willie Ong. Unang tanong talaga natin sa ating sarili, malamang yan din po ang tinatanong ninyo, bakit? Ako po, hindi ko lamang po kilala si Doc Willie bilang isang nagpapayo ng mga healthy lifestyle. Nakita ko ho yan. Na-experience ko ho yan. Bakit to? Ilang beses na ho kaming kumain yan. Sa labas, nag-dinner kami. Ilang beses kong nakasama yan sa mga politika at sa ang lagi ho niyang kinakain ay healthy foods. Healthy conscious po silang mag-asawa. Talagang siya nga po ay nakilala na nagpapayo din po na although maggamot, nagpapayo din po siya ng mga herbal o yung mga makakatulong na gulay. Kaya napakalayo o napaka-rare kung iisipin mo yung kanyang healthy lifestyle ay magkakaroon ng ganyang matinding cancer. Diba ang tanong pa nga natin, diba ang cancer, yan lang yung mga mahihilig sa sweets, mahihilig sa, alam naman natin yung medyo iba ang lifestyle, diba? Si Doc Willie hindi naninigarilyo, hindi umiinom. Napaka-healthy ng pagkain, nag-exercise. Pero bakit? Yan o kagad din yung pumasok sa aking isip nun. Until, nung nag-message nga po ako sa kanya, sabi ko, napanood ko po yung video ninyo and I will pray for you, Doc Willie, sabi ko. And that's a sincere prayer. Kasi, meron minsan tayo, di ba, sasabihin lang natin na we will pray for that person. Ako po kasi alam ko yung pinagdaanan ng isang may cancer. Dahil ako po kami po magkapatid at ang aking ama ang nag-alaga sa nanay ko sa bahay until to her last breath. Sa akin po namatay ang aking nanay. Nakita ko kung gaano kahirap ang magkaroon ng cancer. So it was my sincere message to Doc Willie. Sabi ko,
Doc Willie, I will really pray for you. Alam nyo, it's not hard. It's not hard. It's not easy, sorry. It's really hard. Tawag siya sa akin. Nagulat nga ako, tumawag siya kasi siyempre, alam nyo naman, baka nagpapahinga. And nung pagtawag niya, hindi lang tawag, it was a video call. Tapos alam nyo, nagkwentuhan kami. Hindi ko na lang tinanong kung bakit, anong nangyari, anong cause. Siya na ho ang nagkwento sa akin na isa sa mga cause talaga ay yung during the election na siya'y tumakbong vice president. After that, nagkaroon daw siya ng medyo lungkot, stress, na down. And kita naman din po natin sa video, somehow, malamang sa malamang, it's because of the word na stress. Social media is really a stressful thing. Lalo na ho yung sa mga hindi sanay sa batikos o hindi sanay sa banatan, bardagulan sa social media. Kasi si Doc Willie sanay sa social media pero hindi ho siya sanay na binabash. Bakit to kanyo? Puro kabutihan ang ginawa niyan for how many years in his life. Puro kabutihan ang ginawa ni Doc Willie. Nagkaroon lang yan ng batikos nung bash during the time ng 2022 election. Alam naman po natin, di ba? Yung mga, alam natin, yung iba dyan. Yung mga tanso. Kumakabash. Hindi, noong 2022, lalo na yung mga paid troll. Pag makabash sila noon, talagang gustong manakit. Hindi, this is a serious matter, ha? Kaya nga, very stressful, ho. Sa ating mga vloggers, normal na ho yan. Alam mo yun, parang pag walang bashing, parang hindi kumpleto buhay sa ating mga vloggers. Pero sa mga, alam mo yun, sa mga hindi sanay sa politika, marami nga ho dyan, mga matatanda na napasok lang sa politika because of, alam natin yun, yung labanan, di ba? Tapos biglang, out of nowhere, ibabash ka. Yung hindi ka naman kilala, babanatan ka. Bababuyoin yung karakter mo kahit hindi ka kanila kilala. May mga ganun kasing basher . Alam mo, hindi talaga healthy ang social media. Sobrang hindi po healthy ang nagagawa ng social media. Kaya nga, if mabilis kang ma-stress o maapektuhan, umalis ka na lang po sa social media. It will really affect your health. Yun ang aking payo. If you're not ready na babuyin ka ng tao, ganyan no kasi iba dyan, talagang bababuyin yung yung alam mo yun, pakikialaman yung pamilya mo, sasabihan ng kung ano-ano yung pamilya mo, na wala namang kinalaman dun sa argumento na ipinapahatid mo, o di kaya dun sa pinost mo. Alam mo yun, talagang bababuyin ka pa di ba? Dadamay pa pamilya mo. Alam ko yan. Kasi araw-araw, nangumunguya ako ng pambababoy ng mga tanso Araw-araw. Meron pa dyan talaga gigil na gigil, gusto kang saktan. I-message ka pa ng personal. Maraming ganyan. Maniwala ko kayo sa akin, siguro naging immune na lang din ako sa sobrang tagal kasi nasa politika na po ako, nasa political vlogging na po ako since 2015. So talaga nga namang, syempre noong una, natatamaan pa ako pero ngayon, enjoy pa nga ako. Pagkagalit na galit, lalo na pagsasabihan kang, sana, kasi meron talagang ganyan, ang galing mo, ikaw na. Ikaw na. O ikaw na matalino, ikaw na magaling. Yung mga ganyang argumento di ba? Okay lang, sige. Pero alam mo, tulad nga po ng sinasabi ko, isa po sa sinabi ni Doc Willie, yung stress. Stress. Yung binabanatan ka sa social media kahit hindi ka naman kilala. Pero alam mo, marami pang stress na nakukuha tayo. Marami pa po tayong
nakukuhang stress. The mere fact na we do not know kung ano ang mangyayari in the future. Whether sa country natin, whether sa family natin, whether sa work natin, whether sa personal natin. The mere fact na hindi mo alam ang mangyayari, diyan ka na i-stress, diyan ka nag-worry. And that worrying and that stress, yan ho talaga ang number one killer. Sobra pong killer ang stress. Maniwala ho kayo sa akin. So what are we going to do? Alam mo, isa nga sa sinabi ni Doc Willie sa akin Lagi niya akong pinapayuhan. Nakikinig ako pero hindi man ako sumusunod. May matigas sa ulo ko, di ba? Lagi niya ako sinasabihan, gusto kita nagbablog pero hindi ko gusto yung banat mo. It's not worth it. Parang sinasabi niya sa akin, the stress, the problem is not worth it. Alam mo yun, you can vlog nang hindi ganyan. Pwede ka naman tumulong sa mga gusto mo makakatulong sa bayan, pero wag na yung ganyan. Yan ang laging punto niya sa akin. Minsan napapaisip ako. And honestly, for this past 2 weeks especially after the KOJC incident, napaisip ako. Alam mo yun, parang kasi ang nangyari, ikikwento ko na lang din sa inyo para naintindihan ninyo where I'm coming from. Finast track po yung isa kong kaso. Hindi ko na lang babanggitin kung sino yon kasi hindi pa pwedeng i-discuss yung merit ng kaso ko. May kaso ko sa isang tao, sa isang politiko na finast track niya po to the point hindi na hinihingi yung aming reply. Ika nga, 'di ba supposedly dadaan ka sa due process. Yung sa akin hindi na pinadadaan sa due process. Talagang kontrolado nila yung sistema. Yun na lang. Kontrolado nila yung sistema to the point, gugulating ka na lang sa warrant at dadakpin ka even if it is bailable, pero the mere fact na dinakip ka nila, makukuha ka nila, dadaling ka nila sa probinsya where the court or the case is being filed, hindi mo na alam kung anong gagawin sa'yo after that. Kung sabihin sa'yo, nanlabang ka, tapos nayari ka na. Di ba? Hindi natin alam. Kaya, for this past few days, after the KOJC incident, minsan mapapaisip ako Ito honest yung question na, is the Filipino worth dying for? Diba? Parang, is it worth dying for? Is it worth blogging? Honestly, mapapaisip ka Naubos ang pera ko sa abogado, naubos yung oras ko. Siyempre, nagdulot din ng stress sa akin ito. Magastos, as in, sobrang gastos. Mapapaisip ka is it worth dying for? Etong mga Pilipino, na ipaglaban mo ang Pilipinas. Papaisip ka talaga Minsan napapaisip ako sa utak ko, hindi. Ito to be honest, hindi. Bakit? Worth dying for sa mga tanga? Hindi ko sinasabing lahat ng Pilipino tanga. Pero minsan kasi ganun worth dying for, pero magpapabudol naman kayo. Tama, mali. Di ba? Makikipaglaban ako para sa bayan, paglalaban ko ang bayan, and yet, pagbotohan na, kung sino yung magbigay ng pera sa inyo, yun ang boboto nyo. Minsan, di ba, napapaisip ka are they really worth dying for? After you fight for the truth, justice, for people, para hindi nakawin ang pera ng taong bayan, and yet, sino ang boboto sa kanila? Yung magnanakaw. Ganito ginagawa ng politiko sa atin Ninakaw sa iyo yung pera nang hindi mo alam. Tapos tatawagin ka, halika. Eto pera, boto mo ko. Hindi mo alam, pera mo pala yung binigay sa'yo. Dinakaw lang din nila yun, binigay lang sa'yo. Pinalabas sila bida, tapos ikaw boto ka naman. Tama, mali. Minsan mapapaisip ka, because of your stupidity, because nagpabudol kayo, nandamay pa kayo ng kapwa. Dinamay nyo pa ako. Parang ganun na, minsan to be honest, yun talaga naiisip ko. Di ba? Parang
Nandali, bakit nyo ako dinamay dyan sa kalokohan ninyo? Boto-boto kayo dyan, tapos bigla nyo ako dadamay. Di ba? Minsan mapapaisip ka ng ganun. Are they really worth dying for? So the same question eh. Sabi ko nga nung kay Doc Willie, why? Why? Bakit kailangan mangyari kay Doc Willie yung mga ganitong bagay? Minsan ako napapaisip ako, pinaglaban ko ang tama, ang katarungan, ang justice. Di ba? Ang truth, pinaglaban ko, and yet, do I deserve this? Mapapaisip ka eh. Minsan tuloy, maganda siguro, manahimik na lang ako. Manahimik na lang ako at hindi ako ma-stress sa buhay ko. Masaya pa buhay ko. Everything would be happy. Di ba? Bakit ba tayo nabubuhay sa mundon to, di ba? Para maging masaya. Ba't ko pa iisipin ang kapwa ko para lang ma-stress? Isipin yun. Pero alam mo, habang iniisip ko yun, nagwo-worry ako. Nagwo-worry ako in a sense, paano ang future ko? Ano nang gagawin ko? Kasi ganyan ang worry. The mere fact, worry, stress, yung mga ganitong sitwasyon, ma-stress ka na kagad. Di ba? Paano pag na-stress ako? Wala pa nga, na-stress ka na. Paano kung magkasakit ako? Hindi ka pa nagkakasakit, na-stress ka na. Sinong ganun sa atin? Taas yung kamay nyo. Di ba may mga ganun sa atin? Paano kung tumanda ako? Paano na ako kikita? Paano nang gagawin ko? Ano nang gagawin ko pag hindi na ako nag-vlog? Pag hindi na ako na ganito, anong gagawin ko? Alam mo, habang iniisip ko yun, isa lang ang naisip ko. Kahit anong gawin mo, ma-stress ka. Tama, mali. Huwag kang gumawa ng bagay. Pumirmi ka lang sa bahay. Huwag ka mag-social media. Akala mo hindi ka ma-stress? Hindi, ma-stress ka pa rin. Bakit? Sigurado ako ma-stress ka. Ano kakainin mo? Ma-stress ka. Paano ka bibili ng pagkain? Wala ka ng pera kasi wala ka ng ginagawa. Ibig sabihin, sa madaling salita, whatever you do, you would be stressed. You understand? Kahit ano pang gawin mo sa buhay mo, whether you do this, you do that, even if you're sleeping, ma-stress ka. Maniwala ka sa akin. Ma-stress ka kung kailan ka gigising. Sino sa atin ng ganun? Ako ganun eh. Pag nag-overthink ako, pag ako alam mo yung madalas mangyari sa akin yung nag-overthink. Alam ko, marami sa ating nanonood ngayon na ganun ang nangyayari. Nag-overthink kayo. Kahit hindi nyo na problema na ng anak ninyo, problema na ng asawa ninyo, problema na ng kapatid ninyo, iniisip mo pa. Tama? Mali. Di ba? Sigurado ako marami sa atin ang ganun nakaka-relate. And because of that stress, malalagay sa alanganin ang iyong health. So the solution is not to quit. Ulitin ko. Alam nyo, sa buhay ko, yan ang laging katanungan ko. Bago ko pa nabalitaan itong kay Doc Willie, meron nang pumapasok sa isip ko na, what if tumigilan lang ako, magmukbang vlogger na lang ako, kain na lang ako ng kain, para wala na akong stress. Pero meron pa rin eh. Bakit? Si Doc Willie, anong hangarin yan sa buhay? Magsilbi. Mula bata, nagsisilbi na yan. Hanggang pagtanda, alam nyo ba ang sinabi niya sa akin nung nag-uusap kami? Sabi niya, if I could still run to help my kababayan, I will do it. Kaya lang, sabi niya, matatapos yung chemo niya, I think December pa, ang filing of election is October na. And question niya nga is paano kung hindi niya alam kung capable pa ba, papayagan pa ba siyang kumandidato or something. Pero yun ang nasa isip niya. Ibig sabihin, this person, Doc Willie, yan po ang kanyang motibo mula nung kanyang nagsimula sa social media to help. Labas pera. Yeah. Bago pa yung mga vlogger na mimigay ng pera,
Yes, si Doc Willie ginawa niya na yan noon pa. Ganong katao yan. Ano yan? Talagang hindi selfish na tao yan. Talagang tutulong siya yan. With no attachment. Sobrang no attachment. Tutulong lang siya yan. Ganyan yan tao na yan. And yet, it happened to him. You know why? I asked that to the Lord. Dito, alam nyo, napaano talaga ako. Sabi ko, Lord, ba't ganun? That was my question before I heard Doc Willie's nangyari sa kanya. Sabi ko, paano ko may iwasan ng stress sa pagbablog? Kailangan ko bang ganito gawin ko? Kailangan ko bang ganitong gawin ko? Kailangan ko ganito? Tapos it happened kay Doc Willie. Somehow, it answered my question. What is that question? Will I quit? No. That question simply says, that instance na nangyari kay Doc Willie, simply answered my question. Whatever you do, you would be stressed. Kahit ano pang gawin mo, kahit ikaw ay napakabuting taong katulad ni Doc Willie, you would be stressed. That's not the solution. The solution is how to handle the stress. Again, hindi ang solusyon ay mawalan ka ng problema, kundi ang solusyon ay papaano mo haharapin ang problema. Ang problema nandyan yan. Sa katunayan, hindi sinabi ng Panginoon na if you believe in Christ, if you believe in the Lord, if you believe in God, everything would be fine. Everything mawawala na. Walang ganun. Wala sa Biblia yun. Kaya nga paulit-ulit sinasabi ng Biblia, do not worry, do not worry, do not worry. It only means darating at darating ang problema sa buhay mo. Talagang hindi mo may iwasan kahit ano pang gawin mo, darating ang problema. Pero you know why? Nai-stress ka pagka may problema? Ang human beings kasi, pag hindi nila kontrolado ang situation, doon sila nasisimula mag-stress. 'Di ba? Pag hindi mo alam ang nangyayari, doon ka na i-stress. Pag hindi mo kontrolado. Ako nga sinasabi ko nga, yan ang isang karakter ko eh. Ako po, since bata, talagang I handle people. I manage people. Sanay po ako in handling groups. And nasa kaugalian ko na everything gusto ko pulido. Gusto ko kontrolado ko lahat. Pag hindi ko kontrolado ang bagay, diyan ako nagkakaproblema. Diyan ako nai-stress pag hindi ko na kontrolado. Kaya pag may mga events kami, gusto ko kontrolado ko yan. Every details. Gusto ko alam ko ang gagawin, ilang tao ko, ilang ganito, ilan ng pagkain, tulugan. Lahat yan, kontrolado ko yan. That's how I handle. Bakit? Pag hindi ko kontrolado, doon ako nai-stress. Lahat naman ng tao ganyan eh. Pag hindi mo kontrolado ang isang bagay, diyan ka nagwo-worry. Pagka hindi ka sigurado sa future, diyan ka nagwo-worry. Tama, mali? Kaya nga, napaka-importante na we learn to trust the Creator. That's the only way para magkaroon tayo ng peace sa heart. Is we trust the Creator instead of ourselves. Ang problema kasi, nagtitiwala tayo sa sarili natin. Kaya pag may dumaan na problemang hindi natin kontrolado, nai-stress tayo. Kaya importante, ito, bago tayong importanteng ma-share ko sa inyo ito. Dahil ito po ang kumausap sa akin every time na nagkakaproblema ako. Ang ganda ho nito. Sabi dito, do not worry. Ito ang Panginoong Hesus na nagsasalita. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. It is not life more than food and body more than clothes. Hindi ba ang buhay ay more than pagkain o di kaya susuotin mo? Look at the birds of the air. Tingnan mo ang mga ibon.
They do not sow or reap or store away in barns. Hindi sila nag-iipon ha. Sandali, savings mo? Sabi siguro ng isang ibon, oy, ikaw, anong savings mo dyan? Ilang ano dyan nakuha mo? Walang ganun sa ibon. Di ba? And yet, your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any of you by worrying add a single hour to your life? Ang ganda nito, mga kababayan. Napakaganda nito. And you know what? Naranasan ko ito. Sabi ko nga sa inyo, di ba, ang mother ko nagka-cancer and she died a long time ago. Andyan ng father ko. And when handling my case, di ba, itong mga nakasangkutan kong demanda from politicians, ang lagi kong kinakausap dito, tatay ko. Because my dad is a lawyer. Well experienced sa mga political harassment. Well experienced sa mga ganyang cases. Hindi ko man maintindihan yung mga terminology ng mga lawyer, fiscal, judge, whatsoever. Hindi ko maintindihan lahat yan. But one thing I'm sure, pag ang tatay ko na ang nag-handle, at pag sinabi ko ng, Daddy, ikaw na bahala dito, matutulog na ako, I can sleep peacefully. Because I know my dad will be there to take care of everything for me. I thank God for that. I really thank God for that. I have a father who loves me so much. I have a father who is alam niya ho yung mga bagay-bagay na yan. Especially yung mga issue sa law, issue sa mga galawan ng mga judge, fiscal or whatsoever. Alam niya yan. So every time, every day kami nag-uusap tungkol dito sa case ko. And pag sinabi kong, Daddy, matutulog na ako. Sige, pag sinabi niyang, sige, okay, ako nang bahala. May peace ako. Because I know my father will not abandon me. Yan yung sinasabi ko dito. Di ba? Etong mga ibon, wala akong utak yan kung paano nila mabubuhay, kung paano sila kakain, and yet, look at the birds, sabi di ba? And yet, your heavenly Father feeds them. And yet, the Creator feeds them. Sabi dito, sabi ng Panginoong Hesus to, are you not much more valuable than they? Hindi ba mas mahalaga ka kaysa sa mga ibon? Remember, Christ suffered and died for you so that you would be saved. So that you would have life and have it abundantly. John 10:10, di ba? Yun ang concern ng Panginoon. Kaya nga siya bumaba. Pwede naman siyang nasa langit na lang at masaya na siya dun. Di ba? Bumaba pa ho siya. Nagkatawang tao to suffer and died for us because the penalty of our sins needs to be paid. Hindi niya malubos maisip na may mga nilalang siya na walang pag-asa na makasama ang Creator nila unless bumaba siya at pagbayaran yung kasalanan na yun. That's what He did. Bumaba siya, He paid for our sin so that whoever accepted Him will be saved. Yun ang ginawa ng Panginoon. Ganong kakahalaga. Nagpayurak siya, nagpapalo siya, nagpapako siya sa krus. Pinahiya siya, lahat ginawa sa kanya so that will be saved. Ginawa niya yun para sa iyo. Now, if you believe in Him, ito na nga yung sinasabi dito, hindi ka ba mas mahalaga doon sa ibon? Doon sa ibon na nakakakain at hindi nagkukulang ng pagkain at ng inumin? Hindi ka ba mas mahalaga doon? Yan ang sabi ng Panginoon. Mas mahalaga ka. You are more valuable. Kaya nga, you do not need to worry. Verse 27, hindi mo kailangan mag-worry. Because walang maidudulot o madadagdag. Kasi minsan, ang tendency ng tao, akala niya, pag inisip niya, pag nag-worry siya,
masosolve yung problema niya? Hindi ho. That's not the real situation. Marami sa atin ng ganun eh. Lalo na pag nanay ka. I understand, nanay ko ganyan eh. Yung worry siya ng worry. Kasi, pag hindi siya nag-worry, ang dating, parang ang dating sa iba, iniisip nila, hindi ka concerned. Kasi hindi totoo yan eh, na worrying is equals to concern. May mga ganyan eh, parang pagka hindi ka nag-worry, bakit parang wala kang pakialam? Ganyan ang mga di ba? Bakit wala kang pakialam? Hindi ka nag-worry. Tama, mali. Hindi po. Hindi yun equals. Worrying is equal to concern. Hindi. You are not worrying because you know that God would do something about your problem because you trust Him. Sometimes kasi, ang problema natin, tinatanggal natin sa equation si Lord. Paano ba natbay? Kasalanan ko kung bakit nagkaganito-ganito ang buhay ko. Banat ba kaya problema ako? It's because of my own doing. It's because of the result of my sin. Kaya nagwo-worry ako. Tapos lalapit ako ngayon sa Diyos. Isisave ba ako ng Panginoon? Tutulungan niya ba ako sa problema ko? Kasalanan ko to. Tama ka naman eh. Kasalanan mo nga yan eh. That's why you surrender. When you say surrender, anong ibig sabihin nun? Lord, sorry, mali ako eh. Sorry, pumalpak ako. Sorry, nagkamali ako sa diskarte ko. Sorry, I failed you. But I know I cannot do anything about this anymore. Wala na ako magagawa. The only thing that I can do is to surrender to you. That's why you surrender to Him and trust Him. Kasi ganun kabuti ang Panginoon. Ang Panginoon, hindi yung pag lumapit ka, may problema ka, lumapit ka. Kasalanan mo kasi yan. Kaya ka kasi na gano'n dyan eh. Ikaw kasi, ang tigas ng ulo mo. Hindi ko ganun ang Panginoon. As a matter of fact, there's an example to that. Remember the prodigal son? The prodigal son, anong nangyari? Yung prodigal son, di ba? Napariwara, kinuha niya yung kanyang inheritance. Kinuha niya. Pagkakuha niya dun sa inheritance niya, nagliwaliw siya, uminom siya, bla bla bla, nasira buhay niya. Na-realize niya, dito, naging alila ako, pero dun sa aking tatay, ako'y boss doon, ako'y anak doon, ako'y hasindero doon. Na-realize niya, bumalik siya. Anong ginawa nung tatay? Sabi ba ng tatay sa mga servant niya, ayan siya lumapit, kasalanan niya yan eh. Problema niya yan, ginawa niya yan, kuha siya ng pera niya eh. Kasalanan niya yan, di pwede yan. Magsisi siya. Hindi kasi tayo, minsan kasi we try to explain God the way we are to respond sa mga ganyan situation. Hindi po. Don't ever forget anong ginawa nung tatay do sa prodigal son. Malayo pa lang, nabalitaan pa lang niya na palapit na yung anak ng prodigal son. Hindi siya nag-antay. Hindi siya malayo pa lang pinuntahan niya na. Sinundo niya na. At niyakap niya na. Hindi niya na sinisi, ikaw kasi may kasalanan ka, masamang tao ka, kaya ka nagkaganyan-ganyan. Hindi, lumapit na siya. Niyakap niya na po yung kanyang anak. Ganun po ang kanyang ginawa. Kaya, if you are in that kind of problem right now, in saying, I messed up my life, and this is my fault, I deserve this. Yes, you deserve that. But come to God. Ask for forgiveness, and He will carry you. That's why may tinatawag tayong mercy. Yung dapat deserve natin ay hindi sa atin napupunta. Ano yun? Deserve natin ang maparusahan, and yet He has mercy on us. And God's grace, ano naman yun? Even we do not deserve it. Ibig sabihin, kahit hindi mo ma-deserve na maganda ang buhay mo,
He would give it to you. Why? That's God's grace. The mercy and the grace of God is so abundant if you would surrender to Him, including all your worries, all your stress. Life is full of stress and problems. But if you learn to say, Lord, whatever na pagdadaanan ko, I trust in you. Whatever na pagdadaanan ko, I will give it to you. Because you know better. Alam mo, meron ako narinig nakalimutan ko lang eksaktong quotation na napakaganda. Sabi dito sa isang quotation na ito, pag natanggap mo daw yung gusto mo, it is God's blessing. Ulitin ko, pag natanggap mo daw yung desires of your heart, if natanggap mo daw yung mga gusto mo sa buhay, it is God's blessing. Okay? Pero, pag hindi mo natanggap yung mga gusto mo sa buhay, alam mo ang tawag dyan? It is God's protection. Ibig sabihin nun, may mga bagay siyang hindi ginagrant sa'yo dahil para sa iyong protection. Dahil alam niyang ikakapahamak mo yan. So, anong ibig sabihin nun? As simple as this. Everything that is happening to you, if you would learn how to trust the Lord, everything would be smooth. Even if meron kang pinagdadaanan. That's God. If you would just give it to Him, everything. Alam mo, kahit ako, when I was, honestly, di ba, may mga problemang pinagdadaanan. Personal. Sabi ko nga dun sa aking mga ilang kasamahan na-experience ko na yung pinagdadaanan talaga. Not just yung sa KOJC. Hindi lang through them, but through my life. The persecution that is happening to me, na alam ko namang wala naman akong kasalanan at alam ko namang maayos naman. Yes, may mga a little bit of kapalpakan, pero alam ko namang pinaglalaban ko talaga. And yet, natatanggap mo tong injustice. Alam mo, naisip ko na lang din, sabi ko, basta, matuto na lang ako magtiwala sa Panginoon. Whatever happened to me, hindi ko sinabing, Lord, you have to save me from this. Hindi. I just said to myself and to the Lord, sabi ko, Lord, whatever happened with my case, whatever happened sa mga ganitong pangyayari, I will go to the process because I know you are teaching me something. Help me to learn it. I want to learn from this experience. I know you allowed it because you want me to learn and to enjoy the process. Now, whatever the result doon sa mga pangyayari na ito, isa lang, I trust God that He did this for my own good. Why? Because He loves me. Because He died for me. Not only for me, sa inyo rin, sa lahat. Diba? For we all have sinned. And Christ died for everyone. Sa lahat to. So, if He can die, if He did died, mali. Sobrang paspas na yun. If He died for us, di ba? Ibig lamang sabihin nun, yung mga problema natin, maliliit na lang yan. Kung ipagkakatiwala natin sa Panginoon. We must learn to trust the Lord in every problem that we are encountering. Yun lamang po ang gusto kong ibahagi sa inyo sa vlog na ito. Kasi I got the answer from the Lord through the experience of Doc Willie. Doon ko na doon ko na alam mo yun na realize
May mga bagay na you cannot explain. Hindi mo mapaiwanag kung bakit nangyari ito, kung bakit ganito, bakit ganyan. You cannot explain. Why? Human being ka eh. Yung capacity ng utak mo, hindi kayang alamin ang lahat ng nangyayari sa mundo na to. That's why you trust God who knows everything. For He is the Alpha and the Omega. Siya ang simula at ang wakas. Alam niya na ang buhay mo mula sa simula hanggang sa dulo. Kung ikaw hindi mo pa alam ang ikamamatay mo, ang Panginoon nakasulat na lahat yan. Alam niya kung ano mangyayari sa'yo. Alam niya ang ending mo. He is the Alpha and the Omega. He created you. He holds you. Kaya nga alam mong ganda-ganda nung yung song na Jesus Loves Little Children, di ba? Yung He holds you sa kamay niya. Ang ganda po nun eh. If we will just learn na maging parang bata uli. Di ba? Na maging bata uli at sabihin lang natin. Kasi alam mo yung bata, di ba sabi nga ng Panginoon, if you have the faith of a child, di ba? Kasi yung mga bata, may nakita ka bang batang nagwo-worry? Yung bata, yung hindi pa, wala pang masyadong naiisip pa. Yung bata, hindi mo nagwo-worry yan. Nagwo-worry ba? Paano ako kakain bukas? May pagkain ba ako bukas? Hindi, walang ganun yan eh. Walang worry yan eh. Ang bata, masaya yan. Importante sa kanya, kasama niya nanay niya at tatay niya. Tama, mali. Importante sa bata, nandyan yung security ng kanyang magulang. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon eh, you should have faith like ganito itong mga bata. Bakit? Dapat ganun daw tayo eh. We do not care about what will happen to us. As long as my Father in heaven is with me, everything would be okay. Dapat ganun yung faith. That's the perfect faith na inihingi sa atin ng Panginoon. Whatever happened to us, it doesn't matter to me. Why? My God is with me. He is there with me. Kasama ko siya. So, pumalpak ako. Alam ko naman tatanggapin niya uli ako. Babangon uli ako. Hindi ako perfecto na hindi magkakasala, hindi magkakamali. Magkakamali ako. Pero, hindi naman ng tatay. Kung yung tatay niya nagpapatawad sa mga anak niya. Kasi halimbawa, bata ka. Sasabihin ba ng tatay mo, ang tanga-tanga mo naman, nadapa ka dyan. Wala namang ganun eh. Wari, bata ka, di ba? Yung baby ka pa lang. Sasabihin ba sa'yo ng tatay mo yan? Hindi. Sasabihin ka kagad yan. Tutulungan ka kagad yan. Di ba? Ganun daw dapat ang faith natin. Even if we commit mistakes, balik lang tayo. Lord, mali. Sorry. Nagpakatigas ang ulo ko. Hindi ako sumunod. Nagkamali ako. Tulungan mo ako. Samahan mo uli ako. And He will embrace you and carry you again. So every time may problema tayo, He would carry us and say, trust me. Trust me. Kaya nga ang ganda na sinabi dito eh, di ba? Sa verse 34, dito tayo magtapos. Therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about itself. Huwag ka na mag-worry sa kinabukasan mo. Each day has enough trouble its own. Di ba? Kaya nga ang pinaka punto lang dito, but seek first His kingdom and His righteousness. All these things will be given to you. Do not worry about money. Do not worry about anything. Learn to trust God. Learn to seek God. Learn to ask for your purpose in life. Ask mo, Lord, ano ba purpose mo? Kung itong purpose mo, I would just trust you. I would just do this for you. Alam ko, magkakamali ako along the way. Alam ko, magpapalpak ako. Pero you are the God with full of love, full of grace, full of mercy. As long as I come back to you, as long as my sincere heart lumapit sa iyo, aayusin mo. Of course, you're not going to wish na magkakamali ka, pero your wish mo is, Lord, I seek your face. Diba, ikaw bilang anak, baby ka. Diba, ang gusto mo lang naman, yakapin ang magulang ka, o natatay nanay mo, yun lang. To be connected with your father, your family, your parents,
Kasi yun ang security mo eh. The problem minsan, iba yung bata, pag lumaki na yan, gumagawa na siya ng sarili niyang buhay. Di ba? Magpapariwara yan. Pero tingnan mo, pagka nagkapalpak-palpak ang lahat ng bagay sa mundo na to, saan siya babalik? Sa tatay niya rin. Sa magulang niya rin. Lalapit siya uli. Eh kung yung earthly parents nga natin nagpapatawad, I don't know if some of us hindi ganun. Medyo bad ang ating parents. I understand. May mga ganun talaga eh. Pero don't worry. Our Heavenly Father is so good. Our Heavenly Father loves us so much. Kaya yun lang po ang gusto kong iwan. Hayaan nyo na po yung, alam niyo yung buhay sa mundo, marami tayong stress. Bigay natin sa Panginoon. Start trusting God. Yun lamang po. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.